May reaksyon. Ito, humingi tayo ng reaksyon kay Attorney Salvador Panelo, ang former Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, ito ay sa kabilang panig, di ba? Yes, Dahil tagal na nating narinig yan tungkol sa impeachment. Ngayon ihahain na sa Senado. Kung ano naman ang reaksyon niya. At tingnan natin kung ano yung magiging papel niya in case na mukhang meron magiging papel si Attorney Salvador Panelo. Sigurado yan. Magaling na abogado yan. Attorney Sal, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon po, Attorney Sal. Straight to the point na tayo. Ano hong reaksyon nyo dito sa impeachment na isinulong ngayong araw na ito? Well, gaya ng inaasahan at matagal ko nang sinasabing paulit-ulit na itutuloy na yung impeachment. Yung mga kontra kay Duterte, matagal na nilang plinano yan. At ang unang-una, ang layunin nila ay propaganda against BP Sara. Inilalarawan nila na siya ay hindi mapagkakatiwala ang opisyalis at kailangan tanggalin. Pangalawa, ang ultimate na layunin nila ay disqualify siya sa presidential contest sa 2028 sapagkat siya ang leading contender. At pag nanalo sila sa impeachment, makonvict, o definitely disqualified na siya. Kaya yung impeachment na yan, whether ituloy nila o hindi, kasi di mo alam kung yung Senado tutuloy nila yung convince ng impeachment court. Sapagkat mayroong eleksyon baka busy na sila. If that happens, for next year yung impeachment kasi may 1-year ban. Ngayon, kahit na hindi matuloy yan at 1-year ban, ganun pa rin. The purpose is to destroy her. Matagal pa 2028 So you mean, Attorney, pwede lang i-refile yan next year? Kung sakaling upuan ngayon yan, i-refile lang next year yan? I-refile lang yan. Kasi pag hindi mo tinuloy yan, may 1-year ban yan. Ngayon, ang implikasyon ng pag-file nila, isa lang. O dalawa, siguro dalawa. Number one, hindi sila nakikinig sa overwhelming voice ng sambayanan na kontra sa impeachment sa Vice Presidente. At pangalawa, hindi nila iginagalang yung kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. Nakalimutan na yung impeachment kasi makatwiran ang kanyang mga kadahilanan. Number one, sabi niya, that's divisive. Paghahati-hatian lang natin yan, lalo tayo mag-aaway-away. Pangalawa, non-productive yan. Kasi hindi kayo makapokus sa inyong legislative agenda. Pangatlo, walang makikinabang na kahit na isang tao. So bakit nyo itutuloy yan? O madaling sabi, itong mga kaalyado niya, hindi nakikinig sa kanya, hindi pa nakikinig sa bayan. So ano magiging resulta? Yan pong galaw nila ay mapapalakas lamang ang suporta ng taong bayan kay VP Sara, and it will fan the flames of disgust and rage against the willful and brazen violation of the Constitution. Yung mga garantiya niya sa saligang batas, talagang nilalabag nila ng gusto. Kaya lalong mag-aalabang galit sa kanila. Mukhang hindi nila natututuhan ang mga aral na iniwan ng kasaysayan. They have not learned the lessons of history. Kaya nung marinig kong tinuloy nila, talagang yung kasabihan, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Alam mo, yung mga Diyos ng Tanana, pag gusto kang ihulog sa bangin at itapong ka sa dagat, paliligayahin ka muna, lalasingin ka bago ka tuluyang ihulog. Kaya yan ang nakikita natin dyan. Pero sa ngayon ho ba, sa tingin nyo, merong posibilidad na upuan ito ng Senado at hindi gumalaw yung impeachment na yan? Dahil depende break sa kanila. Kasi if it will affect their campaign. Kasi marami rin electionista, di ba? At busy-busy na sila. Pag may mga kumoto dyan, o nakiusap ng kasama, wag na yan, nakana lang yan. Anyway, malayo pang eleksyon. Hindi sila magkukuntin. Ang masakit po doon,
ang magiging busy dyan, let's say, Senator Bongo, Senator Bato, which are known allies of the Vice President. Sila yung re-electionist. So kung magiging dalawa nga naman yung concentration, hihina yung kanilang campaign. Correct. Di ba ho? Kaya most likely, baka yung mga yan hindi interesado sa impeachment court. Nakasama sila. Okay. So as of now, ano po ang strategy na nasa isip nyo na yung makikita ng ating taong bayan para naman po malaman na hindi na panghihinaan ng loob ang mga Dutertes? Unang-una, meron ng panawagan at meron ng pahig niyan si P.P. Sara. I think 2 weeks ago sinabi niya na tungkol niya sa impeachment. At sabi niya, hindi siya napitinag yan. I'm ready to face the impeachment trial. Ready na ang aking legal team, sabi niya. Kaya nung ako nga kanina tinanong, anong sa tingin niyo? Paano niya haharapin ang impeachment? Ang sagot ko iisa lang. Inday Sara will face the impeachment smilingly, courageously, and competently. Anong pa magiging may papel po ba kayo sa in case na magkaroon na ng hearing sa impeachment? Matagal na yung aking papel, di ba? Pinagtatanggol ko, alkalde pa yun, pinagtatanggol ko, ano pa bang papel ko ito ninyo? So, isa kayo Isa kayo sa defense lawyer. defense panel. Oo. Ay, hindi na kailangan maging defense lawyer. I've been defending her. Ano pa bang tawag mo doon? Ibig sabihin ba pang mag-meeting pa? Sa bagay, wala pa naman, no? It's too early to... Kung naglalatag pa ang Senado ng kanilang rules, naglalatag din ng depensa. Oo, tama. Basta ready na si Inday Sara dyan. Ulitin ko she will face the impeachment smilingly, courageously, and competently. Si dating Pangulo Duterte, anong sabi? Tulog pa hanggang ngayon kasi yun ang sleeping time niya. Hindi niya pa alam. Ayun. Mamaya pa magigising niya, mga 7. Hindi na rin... natutulog yun ang alanganin. Ano ko naman ang... Mukhang hindi rin pero tatawa lang yun. Matagal na yan. Expected diba, naman. Okay po. Attorney Sal, baka meron pa kayong gustong sabihin na hindi namin naitanong. Go ahead po. Wala na ako naisip na idadagdag pa. Ayun. Basta, she will face it smilingly, courageously, and competently. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal Panelo. Full of confidence.